Magsisimula ang ating kwento sa isang madilim at malalim na bangin kung saan matatagpuan natin ang ating wyvern na si Effer. Kitang-kita ang matinding kaba at pag-aalala ni Effer dahil hanggang ngayon, wala pa ring malay ang kaibigan niyang si Ellie. Lalo pang naging emosyonal ang eksena nang mapansin ni Effer na tila tumigil na ang tibok ng puso ng dalaga. Napaiyak na lang ang lolo niyo at humihingi na ng sorry dahil akala niya ay tuluyan na siyang iniwan ni Ellie. Pero sa gitna ng desperasyon, isang himala ang nangyari. May isang maliit na kidlat ang biglang dumaikit sa dibdib ni Ellie, parang isang natural na defibrillator na gumising sa kanyang sistema. At sa kabutihang palad, dahan-daang nagkamalay ang ating dalaga. Sa kabilang dako, pinaliwanag naman ni Artes ang madilim na sikreto ni Alejandro na itinanim pala nito ang isang dragon core sa sarili niyang katawan. Nagtaka pa itong si Hanbin kung kay Artes ba yung core na yun, pero mabilis itong itinanggi ng ating Lodi at tiniyak na hindi alam ng kalaban na isa siyang tunay na dragon. Dagdag pa ni Artes, halos imposible palang magpagaling gamit ang core, pero dahil nasa loob sila ng isang dragon's nest, nagagawa ito ni Alejandro gamit ang life force ng mga taong nandoon. Kumbaga, ginagawa silang battery para maging immortal itong kontrabida. Kahit si Alejandro, hindi makapaniwala. Nagtataka siya kung paano ang isang level 5 na walang kahit anong matinong gamit ay naging ganoon kalakas. Sa sobrang gulat, agad niyang tinanong ang ating bida kung sino ba talaga siya. Napangiti lang si Hanbin at ipinagmalaking isa siyang Baltaran warrior, kaya hiyang-hiya si Artes sa pinaggagawa niya. Humirit pa si Hanbin na bilang isang mandirigma, hindi niya mapapalampas ang pagiging manyak ni Alejandro, pero handa siyang palayasin na lang ito kung hihingi lang ito ng sorry. Nainis naman si Artes at sinabi hang magseryoso ang ating bida, pero pabulong na sumagot si Hanbin na ayaw na niyang madamay sa gulo. Plano lang talaga ni Hanbin na i-report si Alejandro dahil siguradong magpapatawag din naman si Emil ng reinforcement mula sa simbahan para tapusin ang lahat. Pero nagulat ang bida natin nang sabihin ni Artes ang katotohanan na ang kalaban pala nila ay parte ng kinatatakutang Great Earth. Dito na nga nagsalita itong si Alejandro at sinabing wala siyang pakialam kung sino man talaga ang ating bida. Pero dahil isa raw itong malaking variable o sagabal sa kanyang mga plano, kailangan niyang malaman kung ano ba talaga ang itinatago ni Hanbin. At heto na, mga Lodi, pinaliwanag dito na sa pamamagitan lang ng pagpapakawala ng energy sa buong katawan, ang isang magic swordsman ay kayang lumutang at tumakbo sa hangin. At kasabay nito, ginamit na ni Alejandro ang kanyang lightning surge. Sa sobrang bilis ng skill na to, tanging mga bakas na lang ng kuryente ang makikita mo, kaya naman tinawag din itong trace of lightning. Agad namang naghanda ang bida nating si Hanbin, pero laking gulat niya nang biglang maglaho si Alejandro sa kanyang harap. Isang kurap lang, mga bossing, ay nasa likuran na pala niya ang kalaban habang nangasar na sinabing, tignan natin kung gaano karaming level ang itinatago mo, ikaw na peking Baltaran. At bago pa man makakilos ang ating bida, isang napakalakas sa pagsabog ang Humanig sa buong paligid. Dito na napanganga si Artes, mga Lodi. Hindi na niya kasi masundan ng bilis ni Alejandro. Kaya napaisip siya kung sadyang nag-chill lang ba ang kalaban nung siya pa ang kaharap nito at ngayon lang talaga nag-all out. Pero imbes na ma-knockout, relax lang na nasalag ni Hanbin ang atake. Binweltahan pa ng bida natin ang lolo nyo, parang sinasabi niyang hindi na raw nahiya itong si Alejandro at Lantaran na talagang naglalabas ng powers bilang isang otherworlder. Nakangisi namang sumagot itong si Alejandro. Aminado siya na kung level 50 lang sana ang bida natin, malamang bali na ang leeg nito kanina. Pero dahil nakita niyang hindi man lang natinag si Hanbin, nagyabang pa ang makong at titingnan daw niya kung uobra pa ang angas nito ngayong level 60 na ang usapan. Dito na nag-isip ng diskarte ang bida natin. Alam ni Hanbin na toxic talaga kalaban ng mga may mga regeneration o yung mabilis mag-heal, pero kailangan niya pang makakuha ng info tungkol sa Great Earth. Kaya ang naging galaw ni Hanbin, distansya muna at lalaruin niya ang stamina ni Alejandro hanggang sa madrain ito ng tuluyan. Dito ay muling humirit itong si Alejandro at binalaan ng ating bida, mas mabuti raw na wag itong iiwas kung ayaw niyang ang kasama niyang si Artes ay tuluyang mamatay o magkapira-piraso. Habang si Artes naman, tila tahimik lang at walang magawa sa sitwasyon. Muling nagsalita ang lolo niyo at nagyabang na hindi na raw niya mabilang kung ilang beses niyang tatamaan si Hanbin ng kanyang mga atake na galing sa spinning power ng inilabas niyang force. At heto na nga, inilabas na niya ang kanyang lightning slash habang sinasabing titingnan daw niya kung magkakapira-piraso ang bida natin. Dahil dito, naghanda na si Hanbin at kitang-kita na ang mga ugat sa kanyang kamay sa sobrang seryoso ng laban. Pero ilang sandali lang ang lumipas, laking gulat na lang ni Alejandro nang makitang siya na pala ang tatamaan ng atake ni Hanbin. Kasabay nito, isang napakalakas na pagsabog ang naganap sa buong paligid. Kitang-kita na hirap na si Alejandro sa pagpigil sa lakas ni Hanbin. Habang malamig namang nagsalita ang ating bida, sinabihan niya ang kalaban na wag na ring magbalak umiwas dahil siguradong mahahati ito sa gitna kapag oras na mawalan ng lakas ang mga braso nito. At dito na tinanong ni Hanbin ang lolo nyo kung ano raw sa tingin nito ang tunay niyang level. Napaisip na lang si Alejandro kung paanong naging ganito kalakas ang bida natin. Kitang-kita na dito na halos lumubog na sa lupa ang mga paa ni Alejandro sa tindi ng puwersa ng ating bida. Pero sa gitna ng bakbakan, biglang may tumawag kay Hanbin na dapat na raw siyang tumigil. Napahinto ang bida natin dahil naririnig niya ang boses ni Artes sa loob mismo ng kanyang utak. Pinaliwanag ni Artes na isa itong one-way transmission kaya hindi niya naririnig ang iniisip ni Hanbin. Gulat naman ang bida natin dahil hindi niya alam na kaya pala ni Artes ang ganitong klaseng magic. Pero seryoso ang sitwasyon, mga Lodi, dahil pinaliwanag ni Artes ang madilim na katotohanan, si Alejandro pala ang nagpapatakbo sa buong Dragon's Nest ngayon. Ang buong facility ay hinihigop ang life force ng lahat ng tao sa loob para lang aihil ang mga sugat ng lolo nyo.
At ang masama pa nito, oras na mapatay ni Hanbin si Alejandro, mag-spin out of control ang nest at siguradong damay ang lahat ng mga inosenteng tao dahil tuluyan silang mananakawan ng energy hanggang sa mamatay. Ang tanging paraan lang para makaligtas sila ay sirain ang energy fusion reactor sa mismong core ng Dragon's Nest. Kaya napaisip na lang ang bida natin, kailangan niyang siguraduhin na hindi niya mapapatay ang makong na to. Ang problema lang, paano kung hindi niya mapigilan ang sobrang lakas niya bago pa man masira ang reactor? Muling nagsalita si Artes at sinabing okay lang kahit mapatay pa ni Hanbin ang lolo niyo. Aminado siya na kung hindi dahil sa bida natin, malamang tigok na siya kanina pa. At kung nabuhay man daw siya, gagawin niya rin ang lahat para maitambe itong si Alejandro. Kaya kahit pa mauwi sa madugong ending ang lahat, handa si Artes na akuin ang responsibilidad sa mga buhay na mawawala. Sinabi rin niya na kahit pumunta pa siya sa ilalim para hanapin ang reactor, wala rin kasiguraduhan kung magtatagumpay ba siya. Humingi rin siya ng pasensya kay Hanbin dahil sa katigasan ng ulo niya na mas nagpapagulo lang sa sitwasyon. Ayaw na raw niyang maging pabigat pa sa ating bida. Pero habang madamdamin ng lolo nyo, hindi niya namalayan na nakalapit na pala si Hanbin sa kanya. At bago pa man siya makatapos sa drama niya, agad siyang pinitik ng ating bida sa noo. Kahit itong si Alejandro, nagtataka na rin sa mga pinaggagawa ng dalawa. Tinanong naman ni Artes ang bida natin kung ano ba sa tingin niya ang ginagawa niya, pero sumagot si Hanbin na bakit daw ba kailangan gawing overcomplicated o sobrang hirap ng sitwasyon. Simple lang naman ang plano nila ang wasakin ng reactor at pigilan ang kahibangan ng lolo ninyo. Pero hirit pa rin itong si Artes, kahit gaano pa raw kalakas ang bida natin, hindi nito kayang saluhin lahat ng damage galing kay Alejandro. Ayaw na raw niyang maging pabigat dahil siya naman ang pasimuno ng gulong ito. Pero sa huli, nakuha rin sa tingin ni Hanbin ang lolo nyo kaya sumagot na lang ito na may tiwala siya sa kanya at sinabihang bilisan ng pagbabalik dahil uuwi pa sila. Kaya dito ay napangiti na lang si Artes at agad na umalis para gawin ang misyon niya. Dahil dito, napaisip na lang si Hanbin kung gaano ka-sensitive na dragon itong si Artes. Pero ngayong settle na ang lahat, hinarap na niya si Alejandro. Tinanong ni Hanbin ang kalaban kung bakit hindi ito sumunod kay Artes gayong may importante itong dapat protektahan sa ibaba. Sumagot naman si Alejandro na syempre importante yun at hindi raw niya hahayaang sirain lang yun ng isang walang kwenta. Medyo setback lang daw ito pero kaya pa naman niyang i-manage lalo na't alam niyang hindi naman siya pwedeng patayin ni Hanbin. Pero buwelta ng bida natin, hindi man niya ito pwedeng patayin, bubugbugin naman niya ang lolo niyo hanggang sa mag-agaw buhay na lang ito. Good luck na lang talaga kay Alejandro. Samantala, pilit na hinahanap ni na Effer at Ellie ang kinalalagyan ng reactor. Kahit walang guideline, ramdam ni Ellie na malapit na sila kaya porsigido itong tapusin ang plano ni Alejandro kahit pa maging dehado sila. Humingi ng paumanhin si Ellie, pero hirit ni Effer, mas gusto na lang niyang makitang umanga ang lolo nyo kapag nawasak ang lugar na ito. Gusto pa kasi nilang mabuhay para maikot ang mundo kahit pa alam nilang markado na sila ng batas dahil naging tauhan sila ni Alejandro. Dito ay naging emosyonal ang ating Wyvern, pangarap niya kasing mag-travel na lang silang lahat ng magkakasama pagkatapos ng bakbakang ito. Pero sa gitna ng kanilang drama, biglang may lumabas na napakaraming life force sa paligid. At kasabay nito, biglang kumirat ang sugat ni Ellie kaya agad na nag-alala si Effer. Sabi ni Ellie, baka dahil lang daw ito sa yanig ng labanan ni na Artes at Alejandro kaya medyo bumukas ang sugat niya, kaya dapat na silang magmadali. Pero sa loob-loob ni Ellie, kinakabahan na siya. Nararamdaman na niya kasi ang unti-unting pag-drain ng kanyang energy. Alam niyang ito ang dahilan kung bakit ayaw gumaling ng sugat niya, kaya kailangan na talaga nilang mahanap ang reactor bago pa siya tuluyang maubusan ng lakas. Pero biglang napatigil si Effer at nag-alangan kung tama pa ba ang dinadaanan nila. Sigurado naman si Ellie na ayun na ang tamang way dahil ramdam na niya ang malakas na energy galing sa reactor. Pero hirit ni Effer. Wala ba talagang nararamdaman si Ellie sa paligid? Dito na tumambad ang nakakanghilong senaryo, puro bangkay ng mga halimaw ang nagkalat sa paligid. Nagtataka sila kung anong klaseng halimaw ang gumawa nito hanggang sa may isang dambuhalang nilalang ang biglang gumalaw, may pang-aasar pa ang monster na to at sinabing may mga basura na dumating at kaya raw ba hindi pa sinasagot ang dasal niya ay dahil may mga kailangan pa siyang tapusin. Pakiramdam ng monster na to ay ginagawa niya ang tungkulin niya para sa God of Light at bago pa man makakilos ang ating dalawang bida, bigla na itong sumugod para sila ay atakihin. Dito na nila nakilala ang dambuhalang halimaw na si Handy. Pero bago pa man makakilos ang lahat, isang malakas sa fire magic ang biglang tumama sa monster. Sa tindi ng impact, pati sina Effer at Ellie ay tumilapon sa lakas ng pagsabog. Dito na sumulpot si Artes, pero badyos ang dala niya, sabi niya, ito na raw ang pinakamasamang pwedeng mangyari sa kanila. Si Handy pala ay isang test subject na nasa level 15 na noon pa. Sinubukan pa sanang kausapin ni Artes ang halimaw para pakalmayan ito, pero mukhang wala na talaga sa katinoan ng lolo nyo. At sa isang iglap, mabilis na sumugod si Handy para direkta ng atakihin si Artes. Sa kabilang dako naman, tuloy pa rin ang bakbakan ni Hanbin at Alejandro. Sa tindi ng kanilang laban, halos gumuho na ang buong paligid. Habang nagpapalitan sila ng banat, inasar ni Alejandro ang bida natin. Wala raw kasing diskarte si Hanbin at halatang hindi marunong makipagbakbakan. Pero aminado ang lolo niya na delikado raw siya oras na maputol ni Hanbin ang ulo niya. Nang malapit na ang bida, inasar ulit siya ni Alejandro. Masyado raw malambot si Hanbin dahil wala itong balak pumatay at halatang hindi pa lumalaban ng seryoso sa kapwa-tao. Dito na pinaglaruan ni Alejandro ang bida natin. Hinagis niya si Hanbin sa ere gamit ang kuryente habang sinasabi, mas epektibo
epektibo raw ang mabilisang banat kaysa sa malalakas na atake. Ang masama pa rito, mas bihasa raw sa bakbakan ng lolo nyo. Muling bumitaw ng Thunderbolt si Alejandro sabay hirit na mas madali raw idispatcha ang kalaban kapag hindi nakatapak sa lupa. Dito na siya nagpakawala ng matinding Thunderbolt chain attack pero parang wala lang ito at madali lang nawala ng bisa sa ating bida. Pero hindi pa tapos ang lolo nyo. Agad siyang nakalapit at sinabing oras na iwas-iwas ni Hanbin ang dambuhalang bakal na tinatawag niyang espada, siguradong magkakaroon na ito ng butas sa depensa. Dito na siya gumamit ng lightning spear para tapusin ang laban. Sabi pa ni Alejandro, game over, na raw at huwag na raw mag-alala si Hanbin sa kaibigan niya dahil siguradong naitomba na raw ito ng level 68 na monster na nasa ilalim. Pinakawalan na ni Alejandro ang dambuhalang atake niya pero laking gulat ng lolo nyo nang bigla itong huminto sa ere. Napanganga na lang si Alejandro sa nakita niya habang nagsasalita si Hanbin. Sa dami raw ng yabang ni Alejandro, na curious tuloy siya kung hanggang saan ang kaya nito. Hindi makapaniwala si Alejandro sa nasaksihan na salo lang ni Hanbin ang lightning spear gamit ang kanyang mga kamay. Sa isip-isip ng lolo nyo, imposible ito. Baka raw internal damage na ang inaabot ni Hanbin at nagpapanggap lang o baka may iba pa itong itinatagong sikreto. Dito na ba manat si Hanbin? Sabi niya, kung level 68 na monster ang nasa baba, si Artes naman ay isang level 67 na dragon. Pero tila hindi nabilib ang lolo nyo at tinawanan lang ang narinig niya. Dahil dito, nagtaka ang bida natin at tinanong si Alejandro kung ano ba ang nakakatawa sa sinabi niya. Hirit pa ni Alejandro, yun na raw ba ang alas ni Hanbin na dragon ng kaibigan niya. Humahalaklak ang lolo nyo habang sinasabing naaawa raw siya dahil hindi raw makakapag-transform si Artes hanggat hawak niya ang kanyang unique item. Pero biglang napatigil sa pagtawa si Alejandro nang mapansing wala na sa kamay niya ang nasabing item. Doon lang niya napagtanto kung sino ang kumuha nito. Dito na natin makikita si Ellie, hawak na niya ang unique item. At dahil wala na ang selyong pumipigil dito, sa kabilang dako ay ganap na rin nakapag-transform si Artes bilang isang dambuhalang dragon para tapatan ang halimaw na si Handy. Dito na nagtanong si Artes kung ano na nga ba ang nangyari kay Handy. Para magising sa katotohanan, isang malakas na tulak ang ginawa ni Artes na nagpatalsik sa halimaw sa loob. Pero hindi basta-basta susuko si Handy dahil mabilis itong bumawi at agad na kinagat ang braso ni Artes. Pero hindi rin nagpatalo ang ating dragon, kinagat niya rin ang halimaw bago ito buong lakas na hinagis pa itaas. Habang nagkakagulo, tinawag ni Ellie si Artes para itanong kung anong nangyari kay Alejandro at sino ang humaharap dito. Sagot ni Artes, ang kaibigan niya ang nakikipagbakbakan sa itaas. Pero ang priority nila ngayon ay maputol ang energy flow ng reactor para mapigilan ang pagsabog. Kailangan daw nilang mahanap ang emergency stop device habang siya na muna ang bahala kay Handy. Agad namang kumilos ang dalawa at ang tangkaing harangin ni Handy sina Ellie, isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Artes para pigilan ito. Nag-alangan pa si Effer kung bakit hindi na lang hayaan si Handy na wasakin ang buong lugar. Pero paliwanag ni Ellie, kapag sumabog ang reactor at nawala sa kontrol, lahat sila ay madadamay. Kaya naman kailangan na nilang mahanap ang pathway kung saan dumadaloy ang lahat ng energy. Sa gitna ng tensyon, may napansin si Ellie, isang tubo na kapag naputo nila ay pwedeng magpahinto sa reactor. Pero bago pa sila makakilos, naghahanda na ng isang malakas na atake ang halimaw na si Handy. Huli na para makaharang si Artes kaya laking kaba niya para sa dalawa. Pero pasalamat na lang dahil sa gitna ng usok at kaguluhan. Nakaligtas sina Ellie at Effer. Dito na naging emosyonal ang sitwasyon. Nag-aalala si Ellie para kay Effer, pero ang hirit ng tropa natin, wala lang daw ito kung ang kapalit naman ay ang pagbagsak ni Alejandro. Sinabihan niya si Ellie na ituloy na ang plano. Kaya naman mag-isang sumugod si Ellie para putulin ang device habang si Artes naman ay nag-iipon na ng dambuhalang fire magic para tapusin na si Handy. Sa isang iglap, sabay na nangyari ang lahat. Matagumpay na napatid ni Ellie ang tubo, kasabay ng isang napakalakas na pagsabog mula kay Artes na tuluyan ng tumapos sa buhay ni Handy. Habang nangyayari ang gulo sa baba, balik tayo sa tapatan ni Hanbin at Alejandro kung saan halos mabingi ka sa tunog ng nagbabangga ang mga espada nila. Sobrang bilis ng mga galaw nila, pero sa gitna ng bakbakan, tila may napansin itong si Alejandro na hindi niya maipaliwanag. Nagtataka ang lolo nyo kung paano ang isang level 67 na dragon ay kayang-kayang durugin ng isang leech gamit lang ang physical strength nito. Pero ang mas ikinagulat niya, kung paanong nalaman ni Hanbin ang eksaktong level ni Artes. Dito na tila natauhan si Alejandro at biglang tumigil ang palitan nila ng atake habang kapwa sila bumagsak sa lupa. Dito na nabuking ni Alejandro ang sikreto ni Hanbin. Tinanong niya kung taga-Earth din ba ang bida dahil alam ng mga player na walang XP kapag pumatay ka ng kapwa-tao. Sinisigurado rin ng lolo nyo kung si Hanbin nga ba ang tumapos sa leech. Imbes na magkaila, tila inamin pa ito ni Hanbin nang walang kaba. Parang hinahamon pa niya si Alejandro kung balak ba nitong ipagiganti ang mga kasamahan niya. Pero imbes na magalit, laking gulat na lang natin dahil biglang napangiti ang lolo nyo. Nagpasalamat pa si Alejandro dahil hindi naman daw niya trip ang leech pero kailangang iligpit ang sinumang tumapos dito. Nang tanungin ni Hanbin kung ang tinutukoy ba nito ay ang God of Monsters na si Amphilos, tinawanan lang siya ng matanda. Mas malakas daw ang grupo nila at
kontrolado nila ang buong Latna. Nag-alok pa ng deal ang lolo nyo, aalis si Hanbin kasama ang dragon niya, habang aakuin naman ni Alejandro ang pagpatay sa dragon para maging bida siya sa mga boss niya. Pero imbes na pumayag, biglang sinipa ni Hanbin ang tuhod ni Alejandro sa sobrang inis. Sabay hirit ng sorry, ang bida natin, aminadong maganda ang deal pero hindi raw papayag si Artes sa ganitong usapan dahil may prinsipyo ang kaibigan niya. Dito na umatake si Alejandro pero sablay ang lolo nyo. Hirit niya, ito na raw ang huling beses sa magpapakitang gilas ang bida dahil wala silang binatbat sa kapangyarihan ng mga boss niya. Pero napatigil si Hanbin nang makita ang isang bagay na hawak ni Alejandro. Dito na isinaksak ni Alejandro sa sarili ang artificial guideline. Para raw ito sa mga boss niya, pero gagamitin na niya ngayon para lang masiguradong mapatay na niya ang bida natin. Biglang may lumabas na matatalas na bagay mula sa katawan ni Alejandro pero chill lang ang bida natin at madali itong napigilan. Akala ni Hanbin ay side effect lang ito pero nagbago ang timpla ng balutin ng nakakasilaw na liwanag si Alejandro. Naalala ni Hanbin ang pakiramdam nung bigla siyang mawala sa Earth, isang kakaibang enerhiya na tila nanggagaling sa ibang dimensyon. Dito na may lumitaw ng mga nakakatakot na kamay mula sa kadiliman at tuluyan ng nag-transform ang lolo nyo. Hindi na mabasa ng guideline kung anong klaseng halimaw na si Alejandro. Mas malala, umabot na sa level 72 ang stats nito dahil sa unstable Amphalos blessing. Nang hinayang si Alejandro dahil hindi na perpekto ang transformation niya. Pero laking gulat ng bida nang biglang masugatan ng pisngi niya sa sobrang bilis ng lolo nyo, hindi man lang niya namalayan ng atake. Sa kabilang dako naman, nakangiting ibinalita ni Ellie kay Effer na hindi na makakakuha ng enerhiya si Alejandro, kaya nakahinga naman ng maluwag ang ating wyvern. Pero biglang sumulpot ang isang matandang babae. Nagtaka si Ellie at sinabihan nitong tumakas na dahil delikado rito, pero laking gulat niya sa isinagot nito, tinawag siyang walang utang na loob na witch dahil sinira raw niya ang plano ni Alejandro. Sabay nito, biglang sinaksak ng matanda si Ellie. Nanlaki ang mata ni Effer habang dagwang bumagsak ang dalaga, habang ang matanda naman ay mabilis na tumungo sa naputol na tubo. Napansin naman ni Artes ang nangyari. Dito ay biglang kinapitan ng matanda ang dalawang putol na tubo para magsilbing tulay ng life force. Dahil sa ginawa niya, muling gumana ang reactor habang tila nasisiyahan pa ang matanda kahit unti-unti na siyang nalulusaw at nilalamon ng enerhiya. Kasabay nito, muling nagliwanag ang buong paligid, tanda na back to normal na ang operasyon ni Alejandro. Kaya kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para laging updated sa mga susunod nating pag-recap. Salamat, mga kabute!